Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isishare ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa mga awit. Kapitulo 25, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang sinasabi. Pananalangin upang patnubayan at ingatan. Sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y ipinapaabot sa iyo. O Diyos, ako'y tiwalang lubos. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan at pagtatawanan ng aking mga kaaway. Mga may tiwala sa iyo'y huwag malagay sa kahihiyan at ang taksil sa iyo'y magdanas ng kasawian. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mong wagas na ipinakita mo na noong panahong lumipas. Yun lang po. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po ng aking paghahayag ngayong gabi, sa Kabanata 25, sa aklat pa rin po ng mga awit, talata 7 hanggang 9, ito po ang nakasaad. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan. Ayon sa pag-ibig mong walang katapusan, ako sana Yahuwa ay huwag kalimutan. Si Yahuwa ay mabuti at siya'y makatarungan, itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi magpuri at magpasalamat sa Ama lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo, chapter 25, verses 10 to 15. Lahat ng ginagawa nyo ay nagpapakita ng inyong pag-ibig at katapatan sa mga sumusunod sa inyong mga kautusan. Panginoon, alang-alang sa inyong pangalan, patawarin niyo ako sa napakarami kong kasalanan. Ang sino mang may takot sa inyo, Panginoon, ay turuan niyo po ng daan na dapat niyang lakaran. Mabubuhay sila ng masagana at ang kanilang lahi ay patuloy na maninirahan sa lupaing ipinangako ng Diyos. Malapit ang Panginoon sa mga taong may takot sa Kanya at tinuturo niya sa kanila ang kanyang kasunduan. Palagi akong umaasa sa inyo, Panginoon, dahil kayo ang palaging nagliligtas sa akin sa kapahamakan. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 25, verse 16 to 18. Lingapin mo ako at ako'y kahabagan, pagkat nangungulila at nanlulupaypay. Pagaanin mo ang aking mga pasanin. Mga gulo sa buhay ko'y iyong payapain. Alalahanin mo ang hirap ko at suliranin, at lahat ng sala ko ay iyong patawarin. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, narito po muli tayo upang magpatuloy, no? At tayo po ay nasa Psalms chapter 25. At ang ating pong babasahin ay mula po sa 19 to 22. No? At sabi nga po dito, tingnan mo ang aking mga kaaway sapagkat sila'y marami at sila'y may matinding galit laban sa akin. Ingatan mo ang aking kaluluwa at iligtas mo ako. Huwag mo akong pahintulutang mapaya sapagkat sa iyo ako'y sumisilong. Ingatan nawa ako ng katapatan at ng katwiran sapagkat ikaw ang aking hinihintay. O Diyos, tubusin mo ang Israel sa lahat niyang kabagabagan. Amen. So, purihin po yung Panginoon sa kanyang mensahe para po sa ating devotion, no? So, dito makikita po natin, no, yung psalmist, no. Andun po yung kanyang puso ay sugatan at nakita din po natin na talagang andun po yung pangamba, no, na kumbaga talagang humihingi siya ng tulong sa Panginoon sa pagkatunay nga na napakarami po niyang kaaway, no. Pero dito talagang hindi po mawawala yung kaaway sa buhay ng isang tao
Pero ang pinakamalaga po dito yung may nasisilungan tayo, may tagapagtanggol tayo, at may Panginoon na nag-iingat sa atin. Ito po ay isang malaking bagay dun sa ating buhay upang magkaroon po tayo ng kapayapaan. No? Na kapag dumarating sa atin yung mga yugto na katulad ng sitwasyon ni David, no? Katulad ng sitwasyon ng Psalmist. At dito nakikita natin na doon sa ating binasa, no? Ganun na lang katindi yung panalangin ng Psalmist, no? Na punong-puno siya ng pagtitiwala sa Panginoon sapagkat alam ni David, no, na hindi niya kayang ingatan yung kanyang sarili, no? Samantalang yung Panginoon, alam niya na pag yung Panginoon ang nagtanggol sa kanya, kapag yung Panginoon ang kumampi sa kanya, pag yung Panginoon ang nag-ingat sa kanya, ay nandun po yung garantisadong katagumpayan, no? Sapagkat yung nagtitiwala po sa Panginoon ay hindi po mapapahiya. So dito makikita din po natin, no, hindi lang yung sarili ni David yung kanyang tinitingnan, bagkos ay andun pa din yung ipinapanalangin niya yung bayang Israel, no, na talagang dito po natin makikita na yung Psalmist ay hindi po siya makasarili sa kanyang mga panalangin. Hindi lang po yung sarili niya lagi yung hinihingi niya sa Panginoon, kundi andun din po na nanalangin din siya na, Lord, Panginoon, iligtas mo yung aming bayan, no? At tubusin mo ang iyong bayan. So ibig sabihin talagang dito po natin makikita na talagang andun po yung kabutihan sa puso ni David, no? Na ang kanyang panalangin sa Panginoon ay hindi lang para sa pasarili, kundi andun din po yung panalangin niya na tubusin ng Panginoon ang bayang Israel. So, purihin po muli ang Panginoon sa mga bagay na natutunan natin para sa chapter na ito, no? And God bless everyone, at purihin po ang Panginoon na tayo ay nakapagpatuloy sa devotion na ginagawa natin sa bawat araw.